Masyado bang madilim ang dinadaanan mo? Or di naman kaya mahina yung stock headlight mo? Madalas ka mag-night ride. Nahihinaan ka sa stock headlight ng motorsiklo mo. Gusto mo ng mas malakas na ilaw. Gusto mo more visibility kasi para di ma-compromise safety mo. Kung nararanasan mo ang mga ito, o di kaya ikay nasa ganitong sitwasyon, well, this video is just for you. And you are on the right channel. Hey, what's up? My name is Adrian and welcome to my POV. Let's get to the unwrapping. Unwrap muna kasi hindi pa natin ma-unbox. Since wala namang physical store dito malapit sa area ko, wala akong choice kundi umorder online if I would like to avail one. Pero nabili ko naman to sa kanila mismo. Mahirap na kasi unless kung Best Tracker PH yan. Siyempre, bibili ako doon. Diba? But tinignan ko yung online shop nila, online store, wala na ata silang stock eh. Last time I checked, nung bibili na ako, yung mag-check out na ako, wala eh. So doon tayo nakabili sa store talaga mismo ng Future Eyes. So mag-unwrap na tayo. This is the packaging of the official store. Merong yan o, Geely helmets. Siguro partnership sila. May nakalagay fragile. So, dapat iingatan ng courier ng logistics dahil fragile nga eh. Fragile. Wala. Makapal talaga. Hindi pa siya yung bubble wrap. Hindi siya yung bubble wrap kagad. Makikita mo ang daming layer. You know? Ay, bubble wrap pala to. Color black lang. Pero ang kapal. Oh. Kapal eh. So, okay talaga packaging nila. Very nice packaging, guys. Oh. So, ito yung item mismo. Pero hindi pa ito yung box, ha. Yung wrap nila, tapos bubble wrap, yung puputok-putok. And then, parang styrofoam, styrofoam. Ito na siya, guys. Future Eyes. Para sa video nating ito, I would like to introduce to you Future Eyes F150S na model. So makikita nyo, this one is sealed pa talaga. Meaning, hindi nabuksan, hindi chinek. I wonder why. Maybe it's because they are confident in their quality production, in their quality control, rather. Ganon sila ka-confident. Parang Apple, yung pag bibilhin mo yung item, talagang nakaseal siya. Kasi meaning, hindi nagalaw, walang anumang ginawa sa item, sa device, wala. So, probably, na-check na to sa kanilang warehouse before nila pinadala dito. Before nila ni-release sa mga stores. So, ito na yung box niya talaga, guys. Ito na talaga yun. Okay? Yung box mismo ng product. Nakikita nyo naman, sealed pa siya. Kita nyo yung reflection. Oh, plastic yan. Kita naman natin. Oh. Tanggalin muna natin yung plastic. Siyempre. Wala tayong cutter eh. Ilalim tayo magsunod. And this is it. Unbox na natin para makita na natin ang product talaga. Kasi napapanood ko lang talaga to sa mga videos and truthfully hindi nasasatisfy ang mga answers ko.
So, I had to watch several videos para masagot yung mga hinahanap kong sagot sa mga katanungan ko about sa Future Eyes F150S. Okay, let's proceed with unboxing. Pagtanggal ng takip, ang unang bubungad sa atin ay ang card ng Future Eyes. Dito may nakasulat na meron silang 1-year warranty for their products. At makikita nyo naman ang kanilang logo, Future Eyes. Here at the back, nandito ang manual and specifications, everything you need to know about this product. So this is the MDL itself. Wait lang, tanggalin natin na. Yun. Dahan-dahan lang kasi bagong-bago pa. Wow. Oh, wow. Makapal, mabigat, simple, minimalist. Ang ganda. Grabe. Kunin natin itong isa. Yun. Ang ganda. Kita nyo naman yung wire. Pagkahawak at pagkakita ko sa wire, grabe. At saka ito pang MDL mismo. Mabigat. Ito yung logo niya, Future Eyes. Maganda ang pagka-print ng brand. Wala pa siyang fan. Heatsink lang. So, bali para siyang air-cool. Yung wire, ang ganda kasi ang kapal. Mukhang matibay. And mataas siya. Here is the ballast. I think that's yung parang CPU. Yan yung nagko-control sa lahat. And ito, yung socket. Ito, yung isa sa gustong-gusto ko na nandito sa Future Eyes. Kasi pwede mo siyang i-detach and ikabit anytime you want. Wait lang ha. Yun. Diba? So, kapag gagamitin mo ulit, kabit mo lang. Okay? Yun, meron siyang lock dyan na need mo lang siya lagyan ng pressure para lumuwag yung lock and then pull. Yun. Ayos ba? Okay. Balik natin. Wait. Yun. Okay. Now, let's go here sa wires. So, ito yung mga wires. This black little wire is an antenna or receiver ng mga controls natin. Okay? And then this white wire, itong white naman, i-connect sa ignition switch or yung ignition coil or fuse ng motorsiklo para yung MDL natin aandar lang if naka-on yung motorsiklo natin. Ito namang itim na wire, i-connect ito sa negative terminal ng battery o di kaya sa ground or any metal sa motorsiklo mo. As for the red wire, i-connect natin ito sa positive terminal ng battery dahil ito ang magbibigay ng electricity upang mapaandar ang ating MDL. Ito ang isa sa pinakamagandang feature ng F150S ng Future Eyes, wireless switch. Pero consider ko na siyang wireless remote. Remote control na lang siya kasi wala nang wire eh. So ang baterya ng remote ng ating MDL ay ang baterya ng remote sa susi ng mga sasakyan. As for this first pack na ating bubuksan, ang laman nito ay ang bracket ng switch natin katulad nito. Itong bilog na ito ay sticker ito na double-sided para dumikit ang remote natin na wireless doon sa bracket na ikakabit natin sa motor. Ang mga natitirang parts na ito ay bracket ng MDL kung ilalagay mo siya sa crash guard mo o di kaya sa shock mo. So, meron na siyang freebies na MDL holder. Hindi ka na kailangang magpagawa ng bracket kung kasya naman.
Okay, next pack na ating bubuksan. Ang laman nito ay mabigat. Ayun. So, ang bracket na ito is for the MDL. Kasi yung previous na bracket na pinag-usapan natin, yun yung para sa motor. Ito namang bracket na ito ay para sa MDL. So, meron siyang iba't ibang klase. Depende kung anong gusto mong type na gamitin. Katulad nito. Yan yung sa shock. Yung parang may bilog. Oo. Yung plastic kanina, ilalagay mo yan dyan sa loob para yung shock mo hindi masira, hindi magasgasan. Na kahit merong clamp na nakalagay, protected yung shock mo. Okay, next. Okay. Mukhang ito yung mga tools, yung mga screws ng MDL natin and ng mga bracket. Yan, may mga maliliit na washer and this is screw glue. Siguro para hindi matanggal, para mas matibay yung pagkakakabit. Mga Allen wrenches for the screws na kakailanganin gamitin. Yan, kita nyo. Okay. Okay. So, yun lang ang laman ng ating box. Pero, meron pa ito. Ito yung sinasabi at ipinagmamalaki ng Future Ice. Wala ka ng ibang bibilhin. Kasi, kung ano yung nandyan sa loob ng box, yun lang talaga kakailanganin mo. Kaya nga may binigay pa silang cable tie. In other words, kapag bumili ka ng product nila, it's all there in the box. Pwera na lang kung hindi compatible. But I can say one thing for sure, na ang Future Ice ay universal product at pwede sa lahat. I'll see you in my next video wherein i-install na ang ating F-150S and including these things na binili ko. Siyempre, ibang video yan, ibang content yan dahil ang focus natin is ang F-150S. Please hit the subscribe button, like the video, and hit the notification bell. Malaking tulong ito para sa akin. And I know, baguhan pa lang ako sa larangan ng motovlogging. That is why feel free to comment kung ano man ang masasabi nyo to improve or kung nagustuhan nyo ba ang video ko. I'll see you again in my next video. God bless and ride safe always. Thank you for watching my very first video uploaded. See you again, guys.